Number one means you're always on top. Your number one radio. Breath and relax. It's all gonna be fine. Wakey, 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 wakey! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ng taga-Bikutan hanggang Alabang. Ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Navotas, Parañaque, Valenzuela, Mandaluyong, Caloocan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, atin na rin ang millennials ng Manila. Number 1 sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, millennials ng Baluarte. The millennials choice. Yeah, stop. This is iRadio Los Angeles. Lumalamig na ang simoy ng hangin, mga bata ay nangangaroling, dahil ang Pasko'y paparating, mga regalo ay atin ang balutin. Saya kitang-kita sa mga mata, sapagkat ang Pasko ay sasapit na. Ang lahat ay talagang maligaya sa pagsilang ng ating Mesaya. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Ngayong Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Ngayong Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon na siyang magpapala sa atin. Ngayong Pasko, puso mo'y naghahanda na ba? Kaaway ay mahalin at patawarin mo na, pagkat pagmamahalan ang dapat manguna. Galit sa puso ay tanggalin mo na. Ang Pasko ay talaga namang masaya, lalo na kung marami at sama-sama. Kaya't halika na, ang Pasko ay paghandaan, ipagdiwang ang kanyang kapanganak. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Pasko, siguro masaya, dahilan upang magsama-sama, iparamdam ang pag-ibig sa bawat isa. Pagka tayo unang inibig niya, regalo hindi ito mahalaga. Magkasama-sama ay ayos na, pagsaluhan ng Noche Buena, magdasal magpasalamat sa kanya, kasi ang tiyak hindi mawawala. Sayawan na para bang nagwawala, syempre kanta hindi mawawala. Palaro sa mga bata at matatanda, lahat yan talaga naman nakakatuwa. Sa alaala hindi kakawala, pag-ibig sa kapwa yan ang una, di lang Pasko kundi sa tuwin na. Ngayong Pasko, simple lamang ang aking hiling. Pasko, pag-ibig ang siyang unahin natin. Pagpapala sa ating ipamahagi sa mga taong kailangan ng tulong natin. Ngayong Pasko, simple lang, hindi mahirap gawin. Pasko, pagmamahal sa kapwa pairalin, at ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. At ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin. Masayang Pasko sa lahat ng aming bati. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.
Okay, thank you so much. And again, good morning po sa inyong lahat. It's Wednesday once again, Thursday naman dyan. Today is November 29th at 30 naman sa inyo. Huling araw na po ng Disyembre, which means to say we have 26 days more to go. At syempre, Pasko na. Ayan, kaya tayo po ay so excited na. Dito na po tayo hanggang 9 o'clock tonight. Don't forget, meron tayong bagong pastor ngayon na guest for tonight, si Pastor Kiko Gonzales. Ayan. And of course, pagkatapos po itong ating pagbati, yung ating roll call dito, may umpisa naman natin yung ating blessing or kahon. Kaya get ready na tayong lahat. Ma'am, bumati na. Hello! Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Ay, ba't daw ang ganda ko? Ewan ko, hindi ko mapigil. Ano ba yan? Grabe naman kayo. Ano ba yan? I woke up like this. Yan, ganyan yan eh. Hindi, malamig po. Pag nakasombrero, alam na this yan. Alam na. Oo. Nakababad ng langis ng nyug yung buhok ko. Oo, alam niyo naman si... Ay, yan yung mga lola sa sinauna. Hoy, ang ganda sa... Nag-hot oil ako. Ano ka ba? Ayun, kali. Di ba ganyan sa mga parlor, yung mga may sinusaklob dito ng ano? Oo, habang ayan. nag-hot Umiinit oil. yan. Yung sombrero ko kuya, umiinit yan. Oo. Punta ka sa parlor, mahal-mahal niyan. Oo, sa akin lang eh. Lalagyan ko lang yan ng plastic mamaya yung buhok ko. Super lamig ngayon. Nako. Oh, malamig nga. At supposed to be umulan kanina. Ambon-ambon konti. Pero hindi nangyari. Pero maulap siya. Bukas daw, sigurado. Nakalagay sa akin ano eh. Sabi niya, 12 to 2 p.m. tomorrow, Thursday. Ayan. Chance of rain. Chance lang. Chance of rain. Join in Norwalk between 12 p.m. to 2 p.m. Ayan, nako. Delete ko na. Ayan. Kaya, for sure, magginaw na naman. Ang hirap niyan pag sabi. Kaya nakabukas yung ating mga sa likod, yung heater natin. Ano? Ang hirap pa matulog sa gabi. Ito, nagsisiksik, gano'n. Tapos kung matulog pa yan, yung sleeping style niya, alphabet sleep. Meron siyang, letter X yan. Ganyan, no? Letter X yan. Meron siyang asterisk. Paano yun? Mahirap yun. Ewan ko, paano mo ginagawa? Minsan letter C siya, gano'n. Parang hipon siya matulog. Di ko alam paano niya ginagawa. Ikaw, lahat ng kubrikama natatanggal. Lalo doon sa parte niya, grabe. Alam niyo, paggising sa umaga, wala nang bedsheet. Tanggal na. Ayun. Kung doon lang siya sa gilid-gilid, malaglag siya kasi Kaya nga doon ako sa gilid sa may dingding ako eh. Kasi pag ako doon sa tinutulak niya ako hanggang mahulog eh. Madaling araw, tawa ako ng tawa. Paano? Oo. Unang kuha kwento na nahulog na nga yung tawa pa siya ng tawa. Madaling araw, biglang kumalabog. Sabi niya, uy. Kasi mahuhulog na ako. Tawa ko ng tawa madaling araw. Nalalaglag na siya sa kama. Paano ka siksik ng siksik? Hi! Ang laki-laki ng kama. Yung paa niya, yung yung paa niya, kumakalawit yan. Asa? Ang hilig ng, yun ang ayaw ko naman nakadikit. Kinalawit kita. Kung di kita kinalawit, dilaglag ka. Kasi lumalayo ako, umiiwas ako. Ganon. Umiiwas ka, ha? Umiiwas ka? Kasi ang bigat ng paa mo eh. Ayoko, wow. Pag natutulog ako, ayoko may nakadikit. Wala pang 1 pound yung paa ko, no? Wala nga, pero ayoko may nakadikit. Ayaw mo may dumidikit. Ayoko nang masikip. Ganon. Maghanap ka ng sarili mong kama. Kama ko yun. Ay ko. Naku. Pagkaganto katabi mo parati pag matutulog. Ako sisisihin. Talaga? Sabi niya, yung bedsheet. Tanggal talaga lahat. Paano? Tapos yung meron kaming stuffed toy na doggy. Kawawa yung doggy, nakadikit sa dingding. Yun ang unan ko. Tapos, binilhan ko siya ng unan na medyo expensive ng konti. Ayaw mo na maunanan. Siyempre, magkano yun? Wag na, wag ka maingay. Ang bihirang unan yan. Saka nakakita unan $700.
Sus, anong ginto? Hindi mo alam, nakakagaling yun. Ayaw mong gamitin. Ayan. Unan 700, kaya tinitipid ko. Baka maubos. Diba? Kita mo, pag-gising ko, ang sarap-sarap ng pakiramdam ko. Ikaw. Kasi hindi mo inuunanan. Hindi mo ginagamit. Gamitin mo kasi. 700 na unan. Bakit ba? Bira. Kaya buti pa yung wala akong unan, masarap pa tulog ko eh. Akin na yan, ipamimigay ko yung, ibibenta ko na lang. Kikita pa ako. Gintong unan, pambira. Sa kayo nakakita mo. Bakit? Ay, nako. Okay, Dok. Bumati na ta. Ayan. Welcome again, guys. Welcome. Last day na ng December sa inyo. Ay, oo. At bukas ay... diba? Bonifacio last Day. day ng December. November. Oo. Ginagawa mo ng bagong taon na. Wala. Ano Sorry dun? lang, tao lang po. Ano dun ngayon? Excuse me po. Walang pasok. Kasi November. Bonifacio Day, di ba? Bonifacio Day. Mga school. Kaya, walang apple dyan, ha? Ewan ko. Alam ko walang pasok eh. November 30. November na. Sabi mo December eh. Sabi, linaw-linaw na naman. Hindi, karirinig ko lang. Wala, November December. 30. Ulit. Ay ha. Okay. Sige na. Eto. Magbati na ta. Si Kabigting ang una sa akin kanina. Dito rin siya. Nakita ko rin. Mary Grace Kabigting. Good morning from Sipag. Pastora Elaine Gonzalez. Pastora, tama po ako. Hindi po ba? From Sipag, of course. Dito po meron din ng 27. Ayan. Marichu Gamaz. Maridat Gamaz, ang magnanay. Siyempre, Pastora Closer Cordero. From Sipag. Mary Joy Ramboyo. Ano saan si Mary Joy? Si Mami Erin Manalo Gonzales. Gonzales. Mami Erin. Ano ka ba? Manalo. Ano ba yung G? Gabriel. Sa Quezon City yan, si Mami Erin. Yun. Edsel, Kinaguran Bonatao. Siyempre, sa ano yan? Cagayan Valley. Edison Pahares, good morning. Jiang Valenzuela from, saan nga ba siya? Taytay, San Mateo, Antipolo. Basta Rizal siya, si Jan. Ayan, Celino Hagurabo. I think Sipag siya. Rachel Joy Bonete. Malakas. Sister Nel Dani Castro Valdez. Siyempre, sa Cubina nga ba? Cubina. Rejoice Orfilia from Antipolo City. Ayan na. Mel Cruz. Aba! Batiin na natin yung si Rejoice at yung kanyang husband tree na si Rocky Orfilia. Ayun. Dapat I love you-han sila. Aba? I love you more. Harot? Grabe siya, Ang harot. Naglandian na dito sa comment section. Rocky Orfilia listening from his work. I can. Mel Cruz. Okay. Mel Cruz. Marilu Napire. Good morning. Marilu. Mel Cruz from Sipag. Mary Gillette Dallas. Hello Rentay. Klang Ramacula. Yes. And Morales Graves. Joyce Mendoza. Kumari kong beautiful si Jen Nunez. Si Pastor Sammy Santos from Bataan. Nor Baldovino from Langit Street. At siyempre from the Kingdom of Saudi Arabia, si John Bert Kaasi, Colorado II. Hello. Ayan. Hello kay Can. Kumusta kayo dyan? Kumusta? Ayan. From KSA. Okay. Lala Carmina from Tondo, Manila. Maribek Lejano Cruz. Good morning po. Paula Velasco Pajares. Erica Cachuela. And siyempre, si Bing Pasqua from Dubai. Ayan. Hello, Kaisa. Sabi ni, aba talaga naman, mahal na mahal kita, Dad Rocky Orfilia. Huwag mong pababayaan sarili mo. Sus! Harot,
Alona Velasco. Good morning, good morning. Grabe sila maglandian. Ellen T. Gonzalez. Sabi mo, ang haharot. Sila naman na naghaharutan. Oo. Oh, don't forget. Naghihintay. Ang ating jackpot prize natin ngayon sa Blessing or Count, 2,000 pesos. Yes. Ayan na. Sino kaya ang magwawagi ngayon ng ating jackpot prize? Okay? Wala. Yun ang kaya natin eh. Pataas pa ng pataas. Pababa. Sumayaw ka sa Pataas. palikod. Pababa. Kaya abangan po natin yan. Ngayon. Ann Morales Graydon. Hello. Magandang morning dyan sa inyo. And Ay, syempre si Nanay Dulor. Oh, Nanay Ay, Dulor. Nanay Hello, Dulor. hello, Nanay Dulor. Kumusta na po kayo? Huwag na pong sasagot. Oh. Hello, hello din kay Machu. Ay, tignan nyo. Merong bago si Machu mamaya. Syempre, and of course, RJ Cristobal. Ayan. Good morning sa inyo lahat. Okay. Ayun na. Sino ba nandito? Oh, Joyce Mendoza. What? Unix Arturo. Hello, Unix Arturo. Good morning sa inyo dyan. Bilis sa panahon, ano? So, ilang weeks na lang? Ilang log to na lang? Christmas na? Kaya, nako. Yung mga salbahe dyan. Uy! Mga, nako, may kilala ko salbahe dyan eh. Sino naman? Yung tawag ng lolo sa akin. Bait yan. Hindi ko naman siya apo. Oh. Ayan. Walang regalo sa akin yun. Yung mga suwail. Ang baga tawag nila. Suwail. Yung mga mababait, meron regalo dyan. Ayan. Okay. Edison Pajares. Yeah, kanina pa natin yan. Yes. Oh, lumagpas na pala. Baw na siya. Pasko na kamo. Pero Brother Sammy, hello, good morning. Si Brother Sammy daw, dito makakarating eh. O, paano ba yun? Bakit? Kasi wala si Mrs. Oh. May pasok si Mrs. eh. Kaya, di bale, pasusundo ko na lang siya kay Mayor. Mayor. Google morning po, sabi ni Brother Sammy Santos. Yes. Yeah. Makakarating na po, sabi niya. Ay, sabay ganito. Talaga. Makakarating na siya. Sama si Mrs. Bawat sabihin, ginagawa. Sa paglilingkod ang Susan Bitonio for good. Hello, Susan. Number 1. Ano ba yun? Jerry Corpus, aloha. Aloha. Mahalo. Aloha, mahalo. Hello. Opo mga kaibigan, sa darating na eleksyon, isulat po sa likod ng iyong balota, Jose Manalo. Ay, tabarkan, solid tabarkan po tayo. Sabi daw ni Brother Sammy sa asawa niya, sabi ko mag-resign na siya sa work pag di siya pinayagan. Wow, wag naman po. Wag naman. Jose Manalo, halal. Ay, ang dinner namin, actually, ang niluto ko, alam niyo, kasi may nakita akong karne, meron pa pala akong karne sa
sa freezer, yung liempo, ay, inadobo ko siya. Yun. May nabili ako dun sa Filipino store, sa seafood market na yung dato puti adobo mix with gata. Oh, yan. Ah. Yan ang lalaki. Oh. Ha? Ano sabi niya, brother Sammy? Sabi ko, wag niya akong subukin. Oh, yeah. Talaga lang ha. Yan ang mga barako. Barakong barako. Barako tapos, yes dear, yes dear. Gaganin siya. Sinasabi ko yan ng mga idol. Talaga? Ano naman, di ko ma-joke lang. It's a prank. Ay, nako. Nabanggit ko na ba si Chris Feliza Biando? Wala pa. Tamaan sa akin. Talaga? Alam mo yan, si brother Sammy, tigasin yan. Yes. Tiga saing, tiga laba, tiga luto. At pinaluluhod si misis niyan. Oo, pinaluluhod siya. Kasi, pinaluluhod niya si Mrs. Oh, bakit? Ha? Bakit? Bakit siya nga ba pinaluluhod? Oh, bakit nga? Kasi, nandun siya sa ilalim. Kaya luluhod Pinalalabas si misis. si brother sa amin nasa ilalim ng mesa. Lumas ka dyan! Hello, Tina Tabernilla. Hello, Tina. Meron na ba nagpa-register para sa caroling? Yawn. Ayan. Ay, nako. Huwag yung Pag sayangin naging yun. 5 yon, andar na. Oo. Okay, kung ayaw ng iba, di... Golets na. Golets na. Oo. Iko-close na natin. Sayang yung 3K po ha. 3,000 ang grand prize. Second prize, 2,000 pesos. And yung consolation prize of 1K doon sa ating third contestant. Tatlo pa din, di pa nadadagdagan. Oo, hindi gumagalaw. Sayang yun, oh. Pandagdag din sa Noche Buena yun, ba? Oo naman. Ilang days na lang nun. Pasko na pala, no? 23. Bukas yan. Bukas ay Thursday. Umpisa na ng Disyembre sa kanila. Pero ano pa lang sa atin, Thursday pa lang bukas. Sa kanila Friday na. Sabi ni Tina, pag ayaw nila, siya na lang daw mangangaroling. Iyon. Okay naman. Pwede naman na. Open yan kahit kanino. Pero 5 hanggang 10. Yan. No, see. 5 hanggang 10 katao dapat mag-participate. Pag meron ba nangangaroling mag-isa? Depende kung kaya niya mag-iba-iba ng boses. Mga taga-sipag dyan, go, 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 sabi ni Ellen Gonzalez. Hello? Ellen, go, laban lang. Sukol! Maritas Ignacio Gabano, pag-uwi niyo po kami mga ngaroling. Ay, hindi. Hindi. Ano yung contest? Yan. Doon sa contest. Sa contest talaga. Ayun. Sa contest tayo. Kailangan ang deadline submission natin is on December 10 ba? Ano bang date? I don't know. Dapat, I don't know. Hindi ko alam. Sila Rejoice. Sila ang ating mga kaibiganin. Maritas Ignacio Gabano. Hello po. 4 lang daw sila. Sige lang, go lang. Kung 4 lang. Basta may choreography ha. Oo. At wag gagamit ng -1. Kailangan yung dapat pala ngayon daw ang deadline doon sa kanila. Oo. Pero sige, habol nyo. Habol. Actually, yung iba naman hindi pa naman nagbibigay. Magpaparegister pa lang kayo. And then, saka nyo ibibigay yung inyong mga video. Yun ang alam ko. Hindi, 5 lang. 5 talaga. Rachel Cruzon Cruz. Hello. Hello, Rachel. Rachel. Taga saan yun? Baka taga-sipag. Ayan. Sayang ang chance nga naman. Oo.
Oh, dalawa sila ni Katuwaan lang na si magkaibigan. Tina at saka sino ba yun? Yung mahabang buhok. Si Rosie Culibaw. Oo. Dapat 5. 5 ganon. Maghanap kayo. 5 hanggang 10. Dapat sabay-sabay nakakat. Oo, yung mahusay ang yung kanta at saka yung may choreography. Basta ka nakakita na nangangaroling 3 bulig agad ang yung mga nangangaroling din, magkano na ibibigay sa mo? Dito, may 3K ka pag ikaw ang the best. Di ba? Ayan si Elaine Gonzalez. Sipag si Rachel. Oo nga, yung mga taga-sipag. I don't know. At saka yung grupo ni Brother Sammy. Gawa kayo ng team ninyo dyan. Aba, sayang yun, ha? Pang Christmas party din yun. Ba? Dagdag. Ilang kilong pansit din yun. O spaghetti. It's spaghetti. Sayang din. Rod FT, good morning Rod. Nasa trabaho yan. Sipag ni Rod. Wala ka bang day off, Rod? Siyempre, naghahabol. Lagi siyang Naghahabol, pang grocery. Malapit ng Pasko. Saya, no? Anadjo Sawyer, good morning. Ayan. Kakain po tayo. Okay, have a good lunch, Joyce. Okay, hello din kay Rosie Culibaw. Hi, Rosie. Nandito na ba siya kanina? Darna! Hello din kay Francisco Gonzalez. Hi po, magandang araw po sa lahat. Hi naman, good morning Francisco. Station ready na. Okay. Ako ay isang model. Ito po ay Limited para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Hindi nag-play. Ito po ang iRadio. Ang limited para sa sambayanang Pilipino. Wala ko naiintindihan. Ay, ang galing ni Matmat. Buo na. Ayan. Ayan. Ano ba yun? Nabuo niya na. Nabuo na po niya. Practice pa lang. Practice pa lang yun. Ayan. At hindi lang yan, there's more. O, diba? Meron pa. Meron pang English version yun. Nako. Tingin nyo. Magja-Japanese pa siya. Magdi-Nihongo pa yan. Okay, hello kay Moven Viernes Cabampi and Francisco Gonzalez. Experiment pa lang yun. Meron siyang English. Diba? Nagkakabulol-bulol siya sa Tagalog. Yung nanay niya, 20 beses daw inulit yung taping na yun. Tagalog. Sa English yung beses lang. Take 1 lang sa English. Aba? Pakita mo na yung English niya mamaya. Mamaya. Alright. Standby kayo. At syempre, blessing or kahon. Sino kaya ang magwawagi ng 2,000 pieces? Father pala ni Pastor Chico, si Brother Francisco Gonzalez. Hello, welcome po sa iRadio. Si Tatay Magandang Francisco. araw po sa lahat. Magandang araw din po sa inyo. Morning po sa inyo dyan. Ayan, napaka-ganda naman suporta kay Pastor Kiko. Yes. Hello, Tess Salas Lasak from Lamig Street. Oh, Kiruki. Wow. Puro
Pastora. Ba? Pastora Ellen Gonzalez. Tagal sumagot. Sino pa? Ayan, oh. Ayan na yan. Ayun. Ayun. Nakasimakot. Si Mamot. Joyce. Oh, gulat kayo, no? Sumali na ba dati si Ellen sa dito? Hindi ko alam. Nasali na siya dati, alam niya nito. Nasali ka na ba, Ellen, dati? Dito sa... Hindi pa po. Hindi Si pa. Grace po. Si Mary Grace Kabigting yung nakasali. Ganon. Magkaano-ano kayo ni Mary Grace? Magkasama po kami sa Sipag Papshi. Magkakilala. Akala ko Mag-friends magkapatid. po kami. Tama po siya. Oh, Joyce Bonete. Yung Uy, wait lang. yung style Gulat kayo, no? Oh. Gulat kayo, no? Kala, Gulat kami. kala na si Catherine Bernardo. Uy, si Rejoice Orpelia lang to, ang babaeng nagpasibok sa puso ni Rocky Orpelia. Yun! Yun, no? Oy, may kasabihan ako. Oh. Naniniwala ako sa kasabihang, ang pamilyang sama-samang naglalakad. Malamang pinalayas sa inuupahang bahay. Ay, teka lang. May knock ako, Papi. Oh, sige. Knock. Knock. Oh, who's there? Coca-Cola lasagna. Coca-Cola lasagna who? Coca-Cola lasagna ang iyong minahal. Di ka na maging mag-iisa. Gusto mo yun? Okay. Okay na. Wala, tatagilid ko lang yung cellphone ko. Pwede. Yan. Oh, pakita mo na yung mga Okay na. Pakita mo na kay Okay. Elaine. Nasa ibang venue tayo ng aming bahay for today. Elaine, meron tayong 2,000 kita ba? pesos na jackpot dyan. Pumili ka na ng favorite mong letter na box. Wow. Yung letter Yung I I na po. may logo, LA or radio. Yan, alin dyan? Letter I Sa daw. radio po. Ay po. Letter I. Ay ng radio. Apo. Ay, nako. Ng radio. Ito. Yan. Okay. Ay, nako. Bakit yan ang pinili mo? Trip niya lang daw. Ayan. Pero ikaw ba merong paninindigan, ha? Apo. Meron po. Hanggang huli, paninindigan mo yan, ha? Apo. Sige po. Sige, tingnan natin kung magaling ang talagang paninindigan mo yung sinabi mo, ha? Okay. Ay, nako, ito, mag-exciting ito. Sabi na natin yung ID dito, sa taas. Mamaya yung asawa ni Sister Elaine yung speaker natin, di ba? Si Pastor Tito. Okay. Yes, siya ang may bahay. Oh, okay. Elaine, kamusta na si Mr. Andyan ba? Pastor Kiko. Pastor Opo, Kiko. Papshi. Nasa Ayan. baba. Ready na ba siya mamaya? Ano? Teka, Opo. Ready. Kinakabahan. titignan ko lang yung aking kode ko. Alam mo naman yung kode. Ay, nako, ang bagal. Wala, ayoko na. Buste oras. Mamadali, may lakad. Wala, ayoko na. Tigil na natin to. Okay, sige. Umpisa na natin. Yung, buksan natin yung letter R. Letter R for? Yes. Rarim. R as in Rarim. rejoice. Relaine. Rejoice Bonete. Relaine yun, Relaine. Ayan, ang laman niya. Ano una? Alas 2. Alas 3. Alas 11. Ayan. 20. 20 pesos. 20. Ayan. Sabi ni Joyce Mendoza, giling-giling daw. Wala nang giling-giling. Pwede. Baka Ganyan, ma-save ganyan. tayo. Oh. Ay. Baka mapagalitan tayo. Gumanyan ako, Maxi. Madaling kausap. Wala lang, parang bulating nilagyan lang. Madali ako kausap. Para akong Jollibee inasinan. Parang yung yung bulate sa Jollibee. Oh.
Ano yung pinili niya? Letter ano? Ito I. Letter letter I ng radio. Oh, sige. Okay ka pa rin. Elaine, okay ka pa rin. Okay pa siya. Ikaw, okay ka pa, Papsi? Okay pa naman po, Paps. Steady ka pa rin sa iyong gustong letter ha. Okay, sige, buksan natin yung Wala bang tugtog dyan na giling-giling? Giling-giling mga gano'n. Subukan natin yung letter, yung at. Yung at. Yan, yung at. Ayan, sige. Buksan. Parang nauumay si Papsi sa akin eh. At. Ang laman Ay, naman. ng at. Sige, talupan mo na. Ay, 30 pieces! Ayan, wala pa yung bokya. Nasa kayong bokya dyan? Siyempre, mamaya pa yun. Bokya. Siyempre, hindi mo ilalabas yung I do, sabi niya. I do, L.A. Ay, I do. Ayan. Nandun kaya sa, subukan natin sa letter A. Nag-i-stuff toy si Machu. Stuff toy niya. Hindi, mga dati ko pa yan, Hamsi. Stuff toy mo ha. Letter A. Buksan mo na ang letter A. Happy birthday! Sino may birthday? Happy birthday. 50 50 pesos! pieces! 50 pieces! Ayan. Dadalian na natin para matapos na kasi susunod na Ito yung mode ko ngayon, happy. Ano daw? Minsan, angry. Ay, ready. Ay, yung emoji niya. Yan, ang emoji niya. Pag minsan, angry. Oo. Pero ngayon, happy. Ayun, baliktaran pala siya. Okay. Ilan pa natitira natin? Yung letter I na bilog, yung letter D. Buksan natin yung letter D. Letter D, 4. Letter D as in Dolor. Nanay Dolor. Ayan. Nanay Dolor. Kala ko kung ano sasabihin mo. Ikaw talaga. Kala mo ha. Huwag nang sasagot. Ayan Hello na. kay Pastor Amri, Saboy, Omri. Ayan na. Buksan. Ayan. Wala! 100 pieces! Ayan. Aba, makakabili yan ng isang kilong bigas ba? 3 na lang. Kaya ba yan? Opo. Kaya po. Oh, okay. Isa, tat kalahati. Baka gusto mo nang magbago ng ng iyong pananaw, ng iyong paninindigan. Hindi po, Papsi. Hindi. 11 lang. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Walang takot. Ha? Talaga ba? Okay. Pag mamaya yan, Buksan natin talaga. yung letter L. L. Ayan na. L4. L as in Lala. as in Lejoyce. Lejoy. Saka Lamon. Okay. Saka Lucky. Ayan. Lucky Horpil. Letter L. Letter. Ay. 200 pieces. 100 pieces. Okay. Eto na. Sintensya na natin to. Ilagay mo yung tabi-tabi mo na silang tatlo. Ay, ito yung kanya. Ay, nalaglag. Dalawang ay na. Nalaglag yung mga katingko ko. Okay. Katingko. Pasensya ka na sa kahon namin. Susunod kahon ng balikbayan box gagamitin. At saka pag Grabe. binuksan yun, lalabas si Rejoice Hoy, sa loob. Hoy, Papsi, mag-anniversary na yung kahon mo na yan. Nasa Paranaque pa ang kahon na yan. Talaga? Nakarating pa yan ng antik ng Teresa. Kasi yaman na natin si Vic Soto Paglipat namin ng susunod na bahay, kasama pa din yan. Okay. Hello. Paano yan, Elaine? Pastor Abhishek Singh. 3 na lang natitira. I Radio India. Tatlo na lang. Bang magbago ng isip? Ha? Hindi na po, Papsi. Tapang at tao talaga. Titingnan ko yung laman, titingnan. Ayan. Ay, sige. Ay! Hoy! Huwag ang pera silip. Ano, sis, pabulong.
Oh, pero sige, isa dyan ay jackpot ha. I-I-O. I-I-O. Oh my gosh. May clue ako, sis, kung nasan yun. Ha? May clue ako. Saan? Yan yung bokya, sis. Kung nasan yung jackpot, ano yun? Letter yun, letter. Letter. Tama, sis. Letter. Okay. Letter yun. Sige. Buksan na natin yung nasa gitna. Nasa gitna? Oo. Bakit? Sure Kasi ka? ang pinili niya, di ba yung letter I na isa? Oh. Di ba? Oh. Di ba? Yan ang bubuksan natin. Sige. Talupan mo na. Okay. 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 Alauna. Alauna. Alas 2. Alas 2. Alas 3. Ayan na. Wala ka ng bokya. Wala nang bokya. Wala nang bokya. Wala Praise nang God. bokya. O ngayon, alin dyan sa dalawa? Yan. Ay ko din, Papsi. Ang galing nga. Bilib ako rito. Talagang may paninindigan. Letter I pa rin talagang kinusabi. Okay, tawaran na natin. Pastor Kiko, Tawaran. lang po. Madedelay lang po kami ng 2 oras, ha? Maga pa. Okay. Sure ka na ba dyan sa letter I? Sure na, Papsi. Sige. Quiet mga kasama. Quiet po. Eto na. Buksan na natin. Final na ito. Wala nang oras eh. Saan ko na? Wala nang tawaran. Ayan. Eto na. Sigurado ka na rin. Sigurado ka na Apo, dyan. sure na po. Blessing o kahon? Anong blessing mo? Anong Kahon. Anong kahon? Sandali. Wala ka pang tawad, Papi. Eto na. Oh, magkano? Eto na. Okay. Gawin natin 100 pesos. Blessing or kahon. 100 pesos. Blessing o kahon. Kahon. Kahon pa rin po. siya. Kahon. O, buksan na natin. Buksan mo na. Oh, ayun. Ay! Tama na 100. Yun lang ang budget ko ngayon. Ang laman ng ay ang pinagpalit sa 100 pesos ay Ayan na. Kung naman, binibitin mo yung tao eh. Tuluyan mo na. Para malagutan na ng hininga. Alauna. Alas 2. Ayan. Just up. Gawin natin 200 pesos. Ayan. 200 daw, 200. 200 pesos. Sabi ni Joyce, for jackpot. Ano sinasabi ng mga ating mga Joke. nanonood? Joke pot. Ah? Anong sinasabi ng mga nanonood? Wala ba? Naninervyo si Mami Flosser. Letter I or letter O? O daw, for Okya. Baka Okya. Okya. Ay, baka nandiyan dyan yung ay. Alam mo na. 200 Ay. pesos. Blessing or kahon? Ay, or Kahon pa rin. wow. Sige. Joyce, buksan mo na. Buksan ko na. Okay. Ang laman ng ay. Para oblada. Yun na. Ayan. Ilan pala baby ninyo? Dalawa po, Papsi. Yung isa po, 5 years old. Yung isa po, 13 po. 13. talaga na yung pala. panganay, lalaki, babae? Apo, lalaki, babae po. Hindi, Hindi, yung pangalan. panganay. Yung panganay po, babae po. Babae. Si Angel po. Claire Angela po. Oh. Sabi ni Pastor Kiko, Oh. lagi ka daw tanga. Oo. Di mo yan nasusuhulan. Yan. Di mo, talaga? Minsan lang maging tama, Sabi niya. Pastor. Hindi nasusuhulan? Hindi daw. So, wag mo nang bigyan ng blessing. Ay, gano'n. Taon na lang. Hindi pala uubra sa akin to. Ako nasusuhulan eh. Nasusuhulan ako ng pagkain. Ito si Rejoice, tapatan mo lang ng ito. Sago at Lechon. 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 Ayan, pamuin mo na lechon. Kaya kita na. Kaya pumapayat yan. Yeah. Sige, tapusin na natin to. Wala na. Last 8 na. Susunod si Pastor Kiko. Gawin na nating last na ito 500 pesos. Blessing or kahon.
Kahon po. Akala ko. Ay, Ako na. ang pinagpalit Sige. at 500 pesos. Buksan mo na yan. Wala na tayong magagawa. Ay! Ayan na. Oo, magsasalita na si Pastor Kiko. Ayan siya. Sigurado ka. Alauna. Ay daw ay, iiyak. Sabi. Alauna. Alas 2. Ay, nako. Di daw Ayan yan na. natusulan. Malapit na. Hop! Teka muna nga pala. Nakalimutan ko yung... Pag pinangangawit ako. Ha? Hindi naalala ko yung iluluto ko Ano? mamayang tanghali. Ha? Nagluluto ka? Oo. Nagluluto siya rin, Joyce? Ay! Ano si Elaine? Nakalimutan niya din iluluto. Oh my gosh. Buti na naalala. Hindi mo nabanggit yung Papsi. Si Papsi, nagluluto ka, Papsi. Opo. Papsi, nagluluto ka. Alam mo ba ako ano mga niluluto ko? Talaga ba? Ay, Zet, tigil na. Ito na, sige na. Talaga ba? For the final, 500 pesos. Blessing o kahon? Kahon. Kahon. Okay, buksan na yan. Ayan na. Ayan na. Alauna. Alas 2. Teka lang, yung laway ko. Teka lang, yung laway ko. Tumatalsik dito. Si Rejoice nangangayayat. Talagang puro tubig na lang ang tinitira niyan. Ayan na! Ayan na! Huling tawad na yan, ha? 500 pesos! Blessing or kahon! Buksan mo na! Buksan mo na daw. Buksan mo na daw. Hindi nakikinig naman Tingnan mo yan, siya. no? Ay, sorry, baliktad. Sinasabi ko na nga ba? Sorry. Ulit. Buksan na yan ng pinagpalit sa 500 pesos. Kumatak. Ako na. Ano? Bukas na! Baka mo... 10 pesos. Okay lang po. Salamat po. Iyak na yan. Salamat. Ang ating joke po. Hindi ba? May 500 pesos yan. Salamat po. Ay, 10 kahon lang ba po, pinili Papi. niya? Oo. Kahon. 10 pesos lang pala yun. Salamat po. Salamat. Anyway. Better luck next time. Thank you. So, Jack, Better luck next time. Sis Rejoice. God bless. Thank you, Tita Elaine. God bless for being such a pretty sport. sige, God bless. Bye, Papi Monkey. God bless. Bye-bye. Love you, mga job. Thank you. Thank you. Ay, nako, science yun, no? Ay, ganun talaga. Jackpot natin next time, 2,500 pesos. And Morales Gravel. Tawagan natin siya. Si Pastor Kiko. Andun siya. Ang cute naman yan. Ang cute ng aso. Hello, doggy. Ba? Sana si Pastor. Pastor Kiko. Ayan siya. Ayan, si Pastor Kiko. Hello Pastor, po. magandang tanghali. Tanghali na, no? Yan, tanghali na. Opo, magandang tanghali po sa lahat. Napanood niyo ba si Mrs. kanina? Opo, kanina pa po ako naka-tune in at nagbabantay. But at least, alam mo, pinatunayan niya, meron siyang paninindigan Oo, talaga. Opo, Sabi niya. hindi po yan nasusuhulan. Lagi Ganon. po siyang tama. Ay, nako, kahit patay kung patay. Hindi mo pwedeng i-bribe, ano? Ayos lang yun. Maganda naman yun. Ito, hindi, ano rin, nasusuhulan to eh. Excuse me, depende sa sinusuhulan. Oo, kaya lang mo. masyadong mahal. Yan. Pag sinuhulan mo ito,
mamahaling diamante. Wow, sana all. Mga pabango. Yan ang Wow, sana all. mga bag na Wow, sana all. mga kosh. Ano? Kosh. Anong coach? Coach! Kosh na nga. Ba, Oo. made in China, kaya kosh. Coach. Ay, ako. Nag-enjoy si Mrs. at least kahit pa paano. Ano? Sayang, 500 pesos. Inaalo ko na sa kanya. 500 pesos. Sabi niya, kahon pa rin ako. Kahon. Kaya nga may paninindigan siya, sinabi mo kasi. Yan ang maganda rin. Pastor Kiko, magandang morning. Kamusta na po? Afternoon. Salamat po sa Lord. Yun nga po, sabi ko kahapon pa po ako nag-iisip, nag-uusap kami ni Mrs. kung saan ako mag-i-air. Kasi po, kahapon ay hindi po stable ang connection. Pero salamat sa Lord at ngayon po ay walang problema. Since kanina po pagising at hindi naman siya nadidisconnect. And yun nga, binigyan talaga ng Lord ng pagkakataon ang gawain ko na ito. Ay, di ba? Sorry. Ikaw pala nakikita eh. Oo nga, kaya Oo nagtataka nga. ako ba't ako nandito. Bakit sikat na sikat ka ha? Aha. Ayan. Ayan. Magkita na tayo ngayon. Ayan na. Ayan. At least, nakisama, alam mo, talagang naaayon na ikaw talagang speaker ngayon. Kasi maganda ang internet signal ninyo ngayon. Ano bang ginagamit yung provider? Converge po ngayon. Converge? Opo. Ano ang pinakamagandang provider po dyan ng ano? For me po personal point of view, para sa akin po PLDT pa rin. Kasi malaki In sila. terms ng connection and support. Siya ba ang pinakamahal sa lahat? Opo. Di ba may 3,000, I don't know how they call, ilang Mbps? Hindi kasi depende sa gusto mong bilhin na speed eh. Kaya, kasi itatayo namin yung iRadio Manila by next year. Umpisa na namin. Diyos, yan. God's will po yan, pinagpipray po natin na para aalalayan po ang iRadio LA in case na hindi kami available, yung iRadio Manila ang magpapatuloy ng ating programa. Kaya nag-iisip ako, naghahanap ako ng internet provider na mabilis. Kahit na mahal siya, okay lang, basta sure na mabilis. Ako po, Papsi, ang nire-recommend ko po sa aking mga clients, kasi dito po talaga sa Pilipinas, sabihin na natin yung totoo, wala po talagang stable na connection. So I'm suggesting po talaga sa lahat ng mga clients ko po, yung mga bahay, yung mga businesses, kapag po gusto nyo talaga ng walang magiging problema, kumuha po kayo ng 2 internet provider. Ganun yun. Tapos, network ay ipagsamahin po yung 2 ISP na yon sa isa pong device. So, mag-down man yung isa, hindi po natin mararamdaman. Backup. Ganun po yung sinasuggest ko po sa kanila. Yung bang Smart or Globe, may sarili bang sila? Internet? PLDT po and Smart ay mag-isa na po. Mag-isa lang. Globe po ay hiwalay, then Converge po. So, una, yung pinakamaganda PLDT, number 1. Sa inyong palagay. Then number 2, ano yung pinaka... Doon kina-reduce daw, Converge. Converge. Converge po. Yan, sige. Pag-aaralan natin pagka tayo nakauwi dyan sa 2 weeks. 2 weeks na lang. Nandiyan kami. Oo. Pastor, kita-kita tayo doon, ha? Ay, opo. Sige po. Okay. Ang ganda po yung topic natin ngayong araw na ito. Let's go ahead. Tuloy na po natin. Okay. Sige po, isang magandang umaga po sa lahat. Magpapakilala po muna ako, no? Ako po si Pastor Kiko Gonzales, ang pastor in charge po ng Community of Faith Assembly of God. At ayan po yung aming logo nasa likod po namin. And under po sa leadership ng aming senior pastor, Pastor Floser Cordero. And lilinawin ko lang po yung lineage ng aming family. Si Pastora Ellen po ang aking nanay. Po, si Sister Elaine po ang aking misis. Tapos yung kanina po si Papa po ay nandito, Francisco Gonzales po. Kasi personally, sabi ko nga po, lagi ko po itong sinasabi sa
sa pulpito na every time I'm speaking at nakikita ko yung tatay ko, nagkakaroon ako ng mas malakas na mas mataas na self-confidence. Wow. Dahil alam ko nandyan yung tatay ko. Siyempre, first, kasama natin si Lord. Pero, pag nakikita ko yung tatay ko, alam kong meron akong sasandalan. At, papasalamat po ako sa Lord kasi, yun nga, every time I speak at nakikita ko siya, kumbaga, nagkakaroon ako ng extra tapang. Ba? So, yun po, magandang umaga po at magandang gabi po dyan sa LA sa ating lahat. And today, alam ko po na inihanda ng Panginoon ang araw na ito. Yung pagsasalita ko po sa araw na ito ay inihanda ng Panginoon. Bakit ko po nasabi? For 3 years, kami po sa Community of Faith Assembly of God ay tinrain ng Panginoon paano mag-conduct ng online services, paano mag-speak online, paano mag-record ng preaching at salamat po sa Panginoon. Alam ko po na meron talagang dahilan kung bakit pinagagawa niya yung lahat ng mga bagay na yon na pinagdaanan natin. And it is connected sa atin pong pag-uusapan sa umagang ito. And samahan niyo po ako. May permission po ako to share, Papsi. Sige po, sige po. Thank you po. Ayan. Samahan niyo po ako sa isang napakagandang topic na pag-uusapan po natin sa umagang ito. It is faith over impossibility. At alam ko po, mahilig tayo dito. Mahilig po tayo sa mga palaro, mahilig tayo sa mga munting kasiyahan. So, hindi ko po nakikita ngayon pero I think tayo po ay ₱40. Tayo po ay 40 ngayon. So, inaanyayahan ko po na as we declare, i-type po natin ito dito sa comment section, faith over impossibility. At yung 43 tayo, hatiin po natin sa dalawa, that's 21.5. Yung pang 21 po, yung pang 21 po na magko-comment ay bibigyan po natin ng kakaunti lang naman na premyo para pamasahe para sa Christmas party po at sa anniversary ng iRadio sa December 23 po, no? So yung pang 21 na magko-comment po ng faith over impossibility ay makakatanggap po ng ₱200, no? At I hope matulungan niyo po ako, Papsi, na Pastor, bilangin po. gagawin ko na po 1K na po. Gagawin ko ng 1K. Wow, salamat po. Salamat po sa Lord. No? Yung pang 21 po na magko-comment, as we declare faith over impossibility, yung pang 21 po ang makakatanggap ng ₱1,000. Salamat po, Papsi. Yan, I can see yung mga comments po and hindi ko po alam kung sino yung magiging pang 21. Antayin po natin bilangin mo, Rejoice. Official announcement mula sa DTI. Yung pang 21, siya yung tatanggap ng 1K. Pamasahe yan, ha? Huwag niyong uubusin lahat. Baka mamaya wala na kayong pamasahe. Si Rejoice na nagbibilang. Ayan. Huwag niyo uulitin. Oo, huwag niyo ulitin. Isang bilang lang yung ulit. Oo. Isang bilang. Isang send lang per person. Isang bilang lang yung ulit. Si Joyce Mendoza daw. Ang Number 21. 21. Aba. Wow, praise God. Confirm, ha? Joyce Mendoza. Sister Joyce, congratulations po at ang blessing po na yan ay para sa inyo talaga, no? So, let's declare this faith over
impossibility. And kung meron po kayong mga banal na kasulatan sa inyong mga harapan, yung hard copy, kung ito man po ay online application, mobile application, makibukas po kayo sa akin sa Mark chapter 5 verse 36. At pag-usapan po natin kung ano ba yung nasa loob nitong faith over impossibility. No? In Mark chapter 5 verse 36, it says, "But Jesus overheard them and said to Jairus, 'Don't be afraid. Just have faith.'" Let us pray. Father, we thank you sa araw po na ito, Panginoon, sa buhay ng bawat isa for the privilege na muli marinig ang mensahe mo, Panginoon. We thank you for the fellowship. We thank you for this platform, Panginoon, na pinagkaloob mo at sa buhay ng Mamshi at ni Papshi, Panginoon, na ginagamit mo sa online ministry, Panginoon. Salamat po dahil patuloy na naaabot ang mga nakakarinig ng iyong mensahe, ng iyong pagpapala at ng iyong pagkilos, Panginoon. Lord, we pray na sa umaga pong ito, sa tanghali na ito, ay muli mo po kaming samahan, pangunahan as we study your words, Lord. Walang ibang maitaas at marinig, kundi ang tinig mo lamang, Panginoon. Ang mensahe mo po ang makita namin sa bawat salita na aming maririnig sa araw na ito, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa at ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Pupurihin ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. So, Mark 5 chapter 36, "But Jesus overheard them and said to Jairus, 'Don't be afraid, just have faith.'" At alam ko po yung iba sa atin ay pamilyar sa punto na ito kung saan isang miracle ang ginawa ng ating Panginoong Yesus, no? And this Jairus, no? This Jairus, a leader of a synagogue, came to Jesus and pleaded fervently. Sabi niya, "My little daughter is dying. Please come and lay your hands on her. Heal her so she can live." So, kinakausap ni Jairus ang ating Panginoong Jesucristo at nakikiusap na puntahan ang kanyang anak na halos mamamatay na. No? Nakikiusap siya na puntahan ang kanyang anak at ipanalangin ng ating Panginoon upang gumaling at patuloy pang mabuhay. No? In Mark chapter 5 verse 23, Jesus went with him. But on the way, habang papunta sila doon sa anak ni Jairus, yung mga messengers ay nakita si Jairus at ang ating Panginoon. And ang sinabi nila kay Jairus, yung anak mo ay patay na. So no need nagabalain pa ang guro, no? The messengers came and told them that his daughter had died. No? At nung sinabi po ito nung mga messenger kay Jairus, siyempre ang ating Panginoon alam niya. Jesus must have sensed the fear that came over Jairus. And in response, he spoke the words of our verse for today. Ang sagot ng ating Panginoon, "Do not be afraid. Just have faith." So sa lahat po ng listeners, sa lahat po ng makakapakinig ng video na ito, like Jairus, pwedeng meron din tayong pinagdadaanan, meron din po tayong problema, no? Kasi ang main concern dito, si Jairus ay merong anak na halos mamamatay na dahil sa matinding sakit. Like Jairus, we may have deal with problems that can cause real fear to come into our lives. Katulad po ni Jairus, pwedeng ito po ay matinding health issue ng isa sa mga pamilya, gaya ng kanyang anak. Like Jairus, pwedeng yung problema po na kinakaharap natin ay yung physical nating pangangatawan. Sino po dito yung may mga sakit? Sino po dito yung nanghihina? Sino dito yung may matinding problema? No? It could be a business or financial issue.
na pinagdadaanan po natin. No? It could be a legal issue that threaten us. It could be anything. No? Like Jairus, meron din po tayong sariling problema. No? And in this dispensation, fear can arise. No? Lumalabas po yung takot sa mga ganitong pagkakataon. Lalo na't hindi po natin alam yung gagawin. No? When these problems and issues come up and fear tries to control our lives, our minds, our hearts, at hindi natin alam yung ating mga gagawin, na para bang ang pakiramdam po natin, ba tayo, di ba? Kung tayo po yung nasa katatayuan ni Jairus, tinakbo natin ng Panginoon, humingi tayo ng tulong, sabi natin, Lord, puntahan mo po please ang aking anak, lay your hands on her, at hayaan mo po na siya ay gumaling at mabuhay pa. Tapos pagdating nila dun sa malapit na, sasalubungin siya at sasabihin, patay na ang iyong anak. Kung tayo po kaya ang makarinig nun, ano po kaya ang mararamdaman natin? Sabi ko nga po kanina, maybe ito po ay ibang issue. Pwedeng personal tayong may sakit at hindi na natin alam yung gagawin, no? Nakatanggap tayo ng isang balita na para bang the doors are closing, na parang wala nang paraan palabas dun sa problema natin. And everything we tried to do, fail. Doon sa mga problema natin. And we ask the Lord, what do I do now? Ano po yung gagawin ko, Lord? No? Pero ang kagandahan po, alam niyo po mga kapatid, the Lord always have this answer. Kagaya po nung sinabi niya kay Jairus, no? The Lord always answers each and every one of us the same way every time. Pare-parehas po ang sagot ng Panginoon sa lahat ng takot na nararanasan natin, sa lahat ng kaguluhan na nararanasan natin. Every time we come to that point, He always answers with the two commands of our verse for today. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, do not be afraid, just have faith. At hatiin po natin yung dalawang katagang ito na sinabi ng Panginoon. No? Ang unang sinabi ng Panginoon kay Jairus, do not be afraid. Okay? First of all, He says, don't be afraid. Because fear is an emotion, no? Fear is an emotion and it rises. Kusang lumalabas po ang takot as a response ng ating pong isip, ng ating puso sa mga problematic situations. Every time na may mga darating na issue, sitwasyon na hindi natin inaasahan, hindi natin alam yung gagawin, hindi natin alam yung sagot, umaangat po yung takot sa atin. No? But you know what? It can only arise within us if our hearts, kung ang mga puso natin ay punong-puno ng kawalan ng pagtitiwala. Kung ang puso po natin, ang isip natin ay walang tiwala, walang pananampalataya, na kayang kumilos ng Panginoon, tumataas po yung takot. No? When we don't believe that God will help, fear has its way with us. And you know, actually, kailan ko lamang po ito na pag-aralan at na-research, no? In the Bible, yung salitang fear not or don't be afraid ay may iba-ibang variations. And you know what? It appears 365 times in the Bible. Ilang taon po meron tayo sa isang taon? 365 days. So every day, meron tayong reminder, merong sinasabi sa atin ng Panginoon. Fear not or do not be afraid. Ano man po yung ating pinagdadaanan, ano man yung ating sakit na nararamdaman, yung kahinaan na nagpapadapa sa atin, God is telling us, do not be afraid. The second one is this.
Just have faith. No? That's why the Lord always add the second command to the first. No? Just have faith. Because when we have faith, when we choose to put into practice the faith the Lord has given us, fear has to go. And we are able to enter the rest of our Lord. If we have faith, sabi ko nga po kanina, kung ang puso at isip natin ay punong-puno ng kawalan ng tiwala sa kakayahan ng Panginoon, nabubuo at napupuno tayo ng takot. But if we have that faith na walang imposible sa Panginoon, yung takot kusa po yung aalis. At nagkakaroon tayo ng lakas ng loob. If we have faith, nagkakaroon po tayo ng liwanag at direksyon sa kung ano at kung papaano kikilos ang ating Panginoon. No? So, sa lahat po ng mga nakikinig at tagapakinig, solid subscribers and listeners ng iRadio LA, we have so many experiences na masasabi natin na pinatunayan ng Panginoon yung katapatan natin, yung katapatan niya sa ating pananampalataya. No? And alam ko po na ang iba sa atin ay merong sari-sariling kwento. We are being reminded. Kasi kung pinatunayan na po ng Panginoon kung sino siya sa buhay natin, pinapaalala at pinapaalala niya po na hindi siya magbabago. Many times, sa atin pong mga pagsubok, sa atin pong mga problema, dahil sa kaya po nating solusyonan sa pansarili nating kaalaman at kakayanan, nakakalimutan po natin na yung Diyos ang kumikilos. That is why, pinahihintulutan po ng Panginoon na maranasan natin yung mga problema at pagsubok, mga sitwasyon na hindi po natin maipaliwanag. Hindi natin alam yung kung papaano tayo kikilos, kung papaano tayo magre-respond, kung papaano po tayo hahakbang. Dahil gusto niya na makita natin na kailangan nating magtiwala sa Kanya. No? We have so many experiences. And I have my own testimony patungkol dito sa katapatan ng Panginoon sa pananampalataya. 3 years ago, year 2021, after the pandemic, nung bumalik na po sa normal ang mundo, bumalik na po sa normal ang bayarin, ngunit hindi bumalik sa normal ang kabuhayan. I prayed, Lord, hakbang po ako. Hanap po ako ng trabaho. But my prayer is this, Lord, sana yung hindi po maapektuhan yung ministry ko, yung paglilingkod ko sa iyo, hindi mako-compromise yung araw ng linggo na para sa iyo. So, naghanap ng trabaho. Then, nagkaroon po ng opening, kung familiar po kayo, Papsi, Mamsi, sa JNT. Ito po ay isang courier service dito po sa Philippines. And nag-open sila po yung parang isa sa mga main couriers and delivery ng Lazada and ng Shopee. So, dahil mas yung ordering, mas yung delivery orders, nagkaroon sila ng mass hiring. So ako po, dahil ako po ay nagmomotor, may sariling motor that time, sabi ko, Lord, apply po ako kasi alam ko flexible yung oras dito at kaya kong mag-serve sa'yo. Then, apply. Then, dumating po ako doon. Actually, ang in-applyan ko po talaga is delivery rider. Pero nung nakita nung HR yung akin pong papel, binato niya ako sa IT department. So, ang punto, ang nangyari po, nakasunod, sabi nung in-interview po ako nung head ng IT nila, sabi niya, sige, balik ka sa gantong araw. That's Friday kasi. So, balik daw po ako ng Tuesday for final interview doon po sa kanilang HR head para doon sa IT department. Then, pagbalik ko po, sabi, sige, ganyan yung trabaho. Tinanong ko po, Sir, wala naman pong pasok ng linggo, no?
doon na po siya nagsimulang titigan ako at sinabi sa akin, hindi ka pwedeng mamili ng day off dito sa trabahong to. 7 days ang trabaho dito at wala sa inyo ang pwedeng mamili. Walang kahit sino sa atin ang pwedeng mamili kung kailan tayo magde-day off. Kasi unfair naman sa ibang tao. So, ending, sige po, umuwi po ako. Sabi ko, Lord, hindi po ito yung para sa akin. Nag-apply ako nang nag-apply and I prayed, Lord, sa'yo ko ilalagay yung aming pangkabuhayan, yung trabaho na nakalaan po sa akin. Nagpasa. That's Friday morning, nagpasa po ako ng resume. And you know what? Friday afternoon, same day nung nagpasa po ako ng resume. That's I think February 26 po ako nagpasa ng resume, then may tumawag sa akin. Report daw ako sa office sa Makati on Monday para sa interview. That's March 1. Nag-report po ako March 1 at doon po nag-umpisa. Hindi ko po alam na yung araw na yon ay yung unang araw ko ng trabaho sa kumpanya kung saan ako nilagay ng Panginoon ngayon. At alam niyo po, nasaan yung katapatan ng Panginoon? Hindi lang po trabaho yung binigay sa akin. Actually, kung i-share ko po sa inyo, sabi nga nila, yung salary is not that competitive talaga na kagaya ng iba. Pero the goodness of the Lord, hindi po napapakialaman yung aking araw ng ministeryo. And even on today, on this day, on this hour, habang po ako ay nagsasalita, ako po ay pinapasahod ng kumpanya. Binigyan po ako ng Panginoon ng isang kumpanya at ng isang amo na talaga namang may compassion. Binigyan po niya ako ng isang amo na kapag tumayo ka sa tama at sa totoo, hindi ka niya pakikialaman. Na hindi siya magagalit kahit hindi mo siya sundin dahil alam niya nasa tama ka. At yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon. I put my faith in God, no? And alam ko po, tayo din, personal nating buhay, meron tayong mga kanya-kanyang struggles. Meron tayong kanya-kanyang pains, may kanya-kanya po tayong pagsubok sa buhay. Like Jairus, no? Tingnan po natin yung naging response ni Jairus doon sa sagot ng Panginoon. When the Lord said, "Fear not," no, don't be afraid, just have faith. Hindi na sumagot po si Jairus at sinabi niyang, Lord, patay na nga eh. Wala na tayong magagawa. Wala po tayong nabasa na sumagot si Jairus. But instead, Jairus obeyed the commands of the Lord. Na wag siyang matakot at siya ay manampalataya. Because he allowed Jesus, kung babasahin po natin yung later part ng story, he allowed Jesus to enter his home. And what happened? Jesus raised his daughter from the dead. Yung bangkay, tinawanan pa nga po ang ating Panginoon. Ang sabi niya doon, pagpasok niya doon sa grupo ng madaming tao na nag-uusap, ang sabi niya, bakit kayo umiiyak? Natutulog lang siya. Pinagtawanan ng ating Panginoon dahil ang alam ng lahat ng tao sa paligid, imposible ang sinasabi niya dahil patay na ang bata. Ngunit, pumasok sila sa silid kung nasaan nandoon ang anak na babae, hinawakan niya sa kamay at sinabi niya, Talita, kum, which means, little girl, get up. At yung batang babae po na yon na anak ni Jairus ay tumayo at lumakad na parang walang nangyari. No? Like Jairus, meron tayong kanya-kanyang problema kagaya niya. How do we respond pag sinabi ng Panginoon, don't be afraid, just have faith? Because in times of uncertainties, we think kung ano yung kaya po nating gawin dun sa mga problema na meron tayo. To be honest, lahat po tayo and kahit po ako, nag-iisip po ako ng paraan paano makakalabas sa problemang ito
nag-iisip ako ng solusyon, paano gagawa ng paraan ng pagsubok na ito. And we tend to do that. Hindi nakakalimutan po natin na kaya ng Diyos tayong ilabas doon sa pagsubok natin. Nais ng Diyos na kumilos doon sa problema na meron tayo. So, to all the listeners, this is a challenge and encouragement to everyone. Kung meron tayong problema, kung meron tayong sakit, kung meron po tayong pagsubok, God is telling us, do not be afraid, just have faith. And like Jairus, hayaan po natin na pumasok ang Panginoon doon sa mga problema natin at hayaan natin na ang Panginoon ang kumilos at sumagot sa lahat ng pagsubok na ating pinagdadaanan. And I will end with this slide. Sa atin pong mga pagsubok, sa atin pong mga problema, when it comes to the point na kagaya nung crowd, sabi nila it is impossible, that girl is dead. That is impossible. But with faith, the impossible is doable. With faith, the impossible is possible. No? Sa pananampalataya na ilalagay natin sa ating Panginoon, sa pagtitiwala na ating ilalagay sa kapangyarihan ng ating Panginoon, yung tingin po natin na walang kapamaraanan, ilalabas niya po tayo sa anumang problema, sa anumang sakit, sa anumang pagsubok na meron tayo sa mga oras na ito. Pagpalain po tayong lahat, and may the Lord bless iRadio LA at sa lahat po ng mga solid subscribers and listeners. God bless us all. Okay. Ayan. Thank you, Pastor Thank you Kiko. po. Oo. Talagang pagka-faith With ang faith. ginamit mo, yung nagtiwala ka sa Diyos, walang imposible talaga eh. Oo. Alam po ninyo, Pastor Kiko, ay ganyan din ang aking storya, no? Yung bang sinasabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God, and all these things will be added unto you. Pag inuna mo ang Panginoon sa lahat ng bagay, binigyan mo siya ng priority, may magandang kapalit yun. At yan subok na subok ko na. Lagi kong sinishare dito sa ating programa na hindi lang isang beses kong ginawa, na inuna ko ang Panginoon, na sa anuman na plano na gagawin ko, siya ang dapat mangunguna. Hindi, katulad nitong iRadio, no? Dapat wala na sana ang iRadio kasi meron nag-offer sa akin ng trabaho na napakalaki ng sweldo at bumabiyahe ako sa iba-ibang state dito sa US. Kaya lang, sabi ko, paano yung iRadio? Kaya sabi ko, Lord, di bali na lang. Okay lang. Basta importante siyang nauna. Alam niyo, binigay sa akin ng Panginoon, binigyan ako ng trabaho na Sabado, Linggo, walang pasok. Kasi nasa gobyerno ko, government, ano? Pagka holiday ang government, di wala rin kaming pasok, may bayad ako. Di ba? Yun ang kagandahan nito na ipinagkaloob sa akin ng Panginoon. Inuna mo ko, pues ito ang ibibigay ko sa iyo. Kaya sa ating mga manonood ngayon, magkaroon lang tayo ng tiwala. Unahin natin ang Panginoon bago ang lahat. Guaranteed po yan. Ayan, si Pastor Kiko na, kanyang testimony. Inayawan niya na. Sabi niya, okay lang, Lord. Iba na lang hahanapin ko. Anong binigay kay Pastor? Di ba? Mas malaki pa ang sweldo. At hindi pwede pang galawin. Huwag mong pakikialaman yung kanyang linggo. Pag ginalaw mo yan, away tayo. Yan, di ba? Ganyan ang Panginoon. Kaya guys, kayo, kung meron kayong mga iniisip o may mga plano na makakahadlang sa inyo, ang pagpunta sa church, yung pag-worship sa Panginoon, o anything na about sa ating Panginoon, unahin muna natin siya bagong lahat na yan. And guaranteed po, garantisado na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nako. Maraming salamat, Pastor Kiko. Nako, talagang napakaganda po ng inyong message ngayong araw. That's very inspiring. At marami po sa ating mga manonood ngayon na I'm sure tinatablan dito sa naibigay ninyong testimony, no?
At marami din pang mensahe. mga, kahit sa atin siguro may mga iba dyan nanonood na meron silang mga testimony na gusto din nilang ma-share. Di ba? Ikaw, meron ka bang din gano'n na Ikaw? experience? Oo, di ba sa trabaho ko, tinanggal na ako nung una, pero sabi ko, Lord, sige, ikaw nang bahala sa akin. And then, later on, ibinalik na naman ako. Then, after that, nagkaroon ng pandemic, nawalan talaga ng trabaho, di ba? Nawalan tayo ng trabaho. Sabi ko, sige, willing na akong magre-retire na lang ako. Ibinalik uli ako ngayon. Kaya 18 years na ako sa trabaho ko. I'm retiring soon in 1.5 years. Oh. So, full retirement na yon. Ayun. So, talagang nag-umpisa ako hanggang ngayon naman ilang beses siya nawawala ng trabaho. Ang kakapiranggot lang po ang aking kinikita, pero pinagkakasya ni Lord. Yeah, totoo Kapiranggot lang po. Pag dumarating na ang bayaran ng bahay, ako'y nagkakaroon na ng palpitation. Pero si Lord, ayan, pinaprovide niya lahat. Meron din akong experience na meron akong kasi dati ang trabaho ko ay field technician sa iba-ibang lugar dito ng mga restaurants sa California. Pagka may mga problema doon, pinapadala ako. Kasi on call ako, so anytime tatawagan nila ako. Ang problema, nasa church ako, nagwo-worship ka, biglang tutunog ang telepono mo. Yun ang ayaw ko sa lahat na nagwo-worship ka, tapos tutunog ang telepono, sasabihin sa'yo, meron kang pupuntahan dito na lugar na ayusin mo yung problema nila sa computer. Yun ang ayaw ko. Yung bang na-stress ako. Hanggang sa hindi ko na kaya, sabi ko, Lord, magre-resign na ako rito. Mas importante ikaw. Sabi ko, ginawa pa rin ako ng Panginoon ng trabaho, binigyan pa rin ako ng trabaho. Hindi pa rin kami pinabayaan. Hindi pa rin kami nagutom. May pambayad pa rin kami ng mga gastusin namin. Nakakakain pa rin kami. Hanggang sa ngayon talagang pinoprovide pa rin ni Lord yung mga pangangailangan namin. Ayan. Talagang tunay po yan na kapag inuna natin si Lord, hindi niya tayo pabayaan. Pastor Kiko, maraming salamat po. Ayan. Ngayon, hindi ka na nininervyos. Siguro ang pangalan ni Pastor Kiko is Francisco. Tama ba? Junior kayo, po? Junior. Opo, tama po. Kasi nag-aaway kami ni Rejoice. Hindi daw makita yung pangalan niyo sa Facebook. Ano bang pangalan sa Facebook niyo? Sabi niya, Kiko ang alam ko sabi niya. Hinanap namin, wala siya makita. Ano bang pangalan niya? Wala, hindi ko nga alam. Kiko yata ang ginagamit, pwede mo nang baguhin. Kaya nauwi. Ano bang nakalagay sa Facebook mo, Pastor? Kiko Gonzales po. Yun, pwede mo naman sabihin. Hindi makita ni Rejoice Sabi ko, hinahanap ko sa kanya. Hindi niya di ba, okay na tong Zoom, di ba? But anyway, Pastor Kiko, maraming salamat po muli. At mauulit po sana. Thank you po, Pastor. Kanina ninenervyos siya. Andiyan pa si tatay? Wala po, nasa trabaho po. Sa opisina po. Naka-log-in siya kanina. Naka-log-in siya. Oo. Tatay, naku, thank you po sa suporta. Ayan. Nanonood pa rin siya ngayon. Ayan. Ako, si Pastor Kiko kasi kanina nininervyos. Pero pampalakas ng loob niya si tatay. Nandyan siya, nanonood. Okay. Sige po. Pastor Kiko, maraming salamat po. Thank you. Thank you. God bless po. God bless po sa inyo. God bless po. Nandyan pa daw siya. Ayan. Nagpo-protesta si Rejoice. Papsi, ikaw ang hindi nakakita ko po. Sabi niya. Tinatanong ko siya. Tapos, Kiko Gonzales nga po, ayaw makinig sa akin, Pachi. Ako na naman. Ikaw yung hindi makahanap, Pachi. Ako na naman na may kasalanan. Ang hirang buhay to. Wala na ako bupunta. Tanggapin mo na yun. Yan talagang buhay. Api-api. Api na ako nitong isa. Apiin pa ako nitong... Aru? Yung isa na yun. Yun. Aru? Dalawa na sila. Tapos, ewan ko. Send ko, SS Pachi. Teka muna. Pasalamatan natin nagpadala ng star. Ay, si Maridet.
Thank you. Oh, malaking dagdag yan dun sa atin. Premium ano daw yun? Premium. Ano ba yung tawag doon? Premium Award. Sent 129 stars. Thank you so much, Maridet. Thank you. Paano bang gawin yan? Hindi ko alam yan yung what. Rejoice! Naayos mo na ba to? Hindi Matagal marami pa siyang yan stars, bago maging Ayan. Diyan mo muna, palaguin muna natin yan. Okay, si Mary Jo Rambuyong, si ano po yun, hindi po si Pastor Sunny. Pastor Kiko, ano ba? Kiko, ano nga pangalan ni Pastor? Kiko Gonzales. Hindi po si Pastor Sunny yun. Ayan, correction lang. Okay. Nalilito tuloy mga tao. Ayan, si Pastor Kiko Gonzales. Si Pastor, kailan ba si Pastor? Etong Friday ba siya? Ay, hindi, katatapos niya lang ng Friday, di ba? Si ano na? Si Pastor Maridet naman. Friday. Mayroon mga Q&A din si Pastor Maridet. Aha. Pero bukas, Pastor James. At sabi ni Pastor James, meron din siyang Q&A. At magbibigay siya ng 200 pesos each. Sa ilang question ba? Sabi niya? Sabi niya eh. Di ba, Pastor? Baka pinapasubo mo na naman. Hindi, okay lang yun. Kayang-kaya ni Pastor yan. Ayan. Thank you doon sa mga viewers natin. Hindi sila umalis. Thank you. Sana ganun parati no, kapag... para naman yun sa Word of God. Para pag nagsasalita yung mga pastors natin dito, napakaganda na nandito tayo lahat sama-sama na nakikinig. Tapos yung iba nagno-notes. Mas maganda kung lahat nagno-notes tayo. Marami nagno-notes dyan. Kasi yung iba pagka umuwi na. Umuwi. Nasa bahay lang sila. Ganun. O kaya nanonood ng iba o may gagawin ng iba. Diba? Wag inuuna natin ng Panginoon, guys. Talagang merong siyang gantimpala na kapag ka inuna natin ang Panginoon. Subok ko na yan. Hindi lang isa, maraming beses. Para bang, siya yung laging importante. Priority. Yun, tama. Yun ang priority mo, ang Panginoon. Sa pag-church, eto, pag nalilate, minsan, para na akong ambulansya pag malilate. Tayo nga nauuna doon. I know. Gusto ko yung tayong pero hindi pa rin nag-start. Di tayo nilate. I know my time. Maalis kami rito. Medyo 10:45 tayo. Konting, ikaw lang ba ang excited pumunta sa church? Yeah. Tsaka kinakailan pag nandun tayo sa loob, yung mga cellphone ninyo, dapat pinapatay muna yan. Oy. Ako na naman. Yung cellphone, ha? Ako ba? Diba? Ako pa. Katabi nga kita eh. Kaya diba? nga, yung iba dyan, nakapikit na. Ayan. Unahin natin si Lord sa lahat ng bagay nating gagawin. Kahit sa pag-iisip natin, Lord, ikaw pa rin, yan pa rin iniisip natin, di ba? Siyempre parang meron kami girlfriend o mahal na mahal mo. Yun ang lagi mong iniisip na bakit lagi mong hindi mo isama asawa? Hindi, hinahalin tulad. Kunyari parang girlfriend or asawa, ganyan. Lagi mong iniisip parati. Yan ang nasa puso mo, priority mo sa lahat ng oras. Iniisip mo, anong kakainin kaya ng misis ko? O yan. Di ba? Kung girlfriend, ano kayo kakain? May sarili namang bahay. Iba-iba in general. Naman, masyado ka naman specific eh. Siyempre. Ayan. Kasi kawawa naman yung ibang mga asawa dyan. Di ba? But anyways, guys, subukan ninyo, i-challenge ninyo ang inyong sarili. Unahin natin si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Unahin mo ang Panginoon na higit sa lahat. Tingnan nyo ang mangyayari, ang kapalit. Mas higit pa sa inaasahan natin. Magugulat kayo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa sa iRadio. Okay, batiin ko muna yung mga nag-check-in kanina. Si Para Cristobal, Nesan Gonzales Bayot, Bernard Manalo Gabriel, Charmen Rabago Rodriguez, Pastor Milo Zetam, Pastora Mary Jane Samoy Omli, Ate Berna, Pastor Abhishek Singh in iRadio India, Nifeyan Bandias, Ella Lynn, Sita Bala, Charmaine
Ay, hindi, meron pala. And Sister Myron Kuana. Yeah. Okay, thank you so much. Okay, tayo magpapaalam na guys. At bukas muli, Pastor James ang ating mga kasama. Yes. Hanggang bukas muli, ako si Ramon Pascua. Karim Pascua. Good night. Good night. Happy lunch sa inyong Happy lahat. lunch. Ingat po. God bless. Bye-bye. Bye. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong naawitan, ikaw lamang. Kaya't ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Panginoon, dakila ka, tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo, walang pinipili ang
Idol para sana Pilipino! Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.